Bandage. Gunting. Ay. Hindi na masakit. Hindi na masakit. Hindi na masakit. Huwag mo nang sabihin, hindi pa masakit. Iwanan ito sa mga mas nangangailangan. Dumating na si Shakyang at ang mga herbal na gamot. Alagaan ang mga sugatang tao at ang torch tower. Huwag, guro. Kasalukuyan ay may mga bumabagsak na bala. Napakadelikado. Hindi pwede. Si Akyang ay nag-iisa mula sa damuhan. Hindi makakalakad ang mga sugatan. Hindi ko siya maaring hayaan na mag-isa sa panganib. Huwag, guro. At UJ. Adyo, pakawalan mo ako. Akyu. Saan ito? Ginoong Yusheng. Huwag mo akong sisihin. Sinabi ng kapatid mong si Yuyao na hindi ka nag-ingat sa bahay. Bumalik ka ba dito sa Zenyi para kumuha ng huling litrato? Para makapag-report ako ng maayos. Ano ito? Hindi ko akalain na ako ay napunta sa katawan ng kaparehong pangalan at apelyido ng angkan ng Yu. Sayang, di ba? Gusto mong bumaba? Maghanap tayo ng lugar para mag-usap. Yu. Huwag mag-alala, ilang minuto lang, makakapahinga ka na. Ang taas ng araw na ito. Talagang mainit. Ang ganda. Ngayon, hindi na kailangang maranasan ng ating mga kababayan ang ganitong paghihirap. Pero, aking kapatid na si Yusheng. Gunting. Maaliwalas. Ayos lang, miss. Kahit na nailigtas kita. Di ka naman siguro mapapaiyak sa emosyon. O sige na. Mas mainam siguro kung magpapakasal ka na lang sa akin. Ganon ang kalupit ang halimaw. Kumuha ka ng isang kagat. Pero siksiyaw mo ay hindi magiging ganito ka-perpekto. Maganda ang asawa ni Kyangje. Agad na kunin mo na. Mukhang malungkot at walang sigla. Maputla ang itaas na labi. Kitang-kita na mahina ang tiyan at bituka. Ito ay ice cream at barbecue. Susunod, kailangan natin ng banyo. Ito ay isang Diyos ng medisina. Hindi ako naniniwala. Oh. Nando ang banyo. Hindi makalabas dito. Ito ang bahay ng pamilya Yu. Kakatanggap lang ng bagong gising si Miss Yu, iniwan na niya ang asawa at anak. Mukhang. Kailangan kong ayusin ng maayos ang ugali ng pamilya Yu. Ako ang may kasalanan. Dapat sana'y nauna akong sunduin ang ate ko, para sana hindi siya mapatay ng mga holdaper. Mom, Dad, patawad po sa inyo. Huwag niyo akong sisihin sa natitirang buhay ko. Ang pinakamatapat na matanda ng pamilya Yu. Kung ikaw ay babalik, hindi ko na mapapanatili ang aking katayuan. Kaya kailangan mong mamatay. Yao hindi ito kasalanan mo. Kung hindi lang sa matandang ito, na nag-isip tungkol sa kanyang nawalang apo, hindi ko siya hahanapin. Siya ay walang iba kundi ang iyong ama. At nagkaroon siya ng isang illegitimate child sa kanyang ex-asawa. Matagal na akong nakipaghiwalay sa kanila. Sisi ko ang aking ama, na ayaw ipaalam ang dugo ng pamilya sa labas. Sa tingin ko, kung ikaw ang ama, ay hindi kanya gusto dahil wala kang kakayahan.
Ang tanging hangad ay makahanap ng kapalit para ipagpatuloy ang negosyo. Sa tingin ko, wala pang kakayahan si Yosheng. Isang walang silbi. Wala na, wala na. Sino ang sinabi mong walang silbi? Sino ang sinabi mong walang silbi? Hindi ka ba patay na, Yosheng? Tao ka ba o multo? Sobrang nagmamalaki. Nagmamadali at naguguluhan sa mga pangyayari. Sa ganitong ugali, paano mo masasabi na ikaw ay bahagi ng pamilya Yu? Paano siya makakabalik na buhay? Hindi ko siya papayagang agawin ang lahat sa akin, ate. Napakabuti na nakabalik ka. Sobrang nag-alala ako sa'yo. Nahuli na, ate. Alam kong galit ka sa akin. Sige, saktan mo ako. Wala akong reklamo. Huwag kang maglaro ng mga ganitong walang kwentang palabas sa harap ko. Huwag mag-imbento ng mga ganitong maliit na trick. Medyo bata ka pa para dyan. Walang hiya. Wala ka bang respeto sa mga nakatatanda? Lumuhod ka sa akin. Akala ko'y maayos ka lang. Ngunit nang bumalik ka, pinagtitripan mo si Yawer. Mama, kung makakapagpatawad si ate. Okay lang na magdusa ako ng kaunti. Tingnan mo, napakabait ni Yawer. Hanggang ngayon, tinutulungan ka pa rin niyang magsalita. Ikaw, walang puso. Ituring mong kayamanan ang ganitong klase ng bagay sa bahay. Paano napunta ito sa mga tulad ninyo? Talagang walang pag-asa sa katangahan. Paano napunta ang yoga sa mga tulad ninyo? Sobrang tanga na talaga. Walang hiya at nakapangahas kang makipag-usap sa akin ng ganito. Ikaw na rin ang nagrebelde. Ah, ama, huwag kang magalit. Katatapos lang umuwi ng probinsya ang ate. Hindi sinasadya ang pagtutol ko sa inyo dahil sa aking likas na ugali. Anong likas na ugali? Ibig sabihin ay magaspang at walang modo. Mukhang natutunan mo ang mga masamang asal sa probinsya. Mula ngayon, matuto ka kay Yawer. Tumahimik ka. Tungkol sa digmaan, maasa tayo sa libu-libong mga taga-Bukirin. Ang mga mamamayan ay nagbigay ng mahirap na suporta sa gitna ng panganib. Walang kanilang sakripisyo at katapangan. Saan kayo kumuha ng mga alahas ni Jinyu? Lanan, tama na, sabihin ang maraming dahilan, siguro hindi mo rin maintindihan. Buhay ka ng ganito ng maraming taon. Sige na, pagod na ako. Matutulog na ako. Saan ang kwarto ko? Sister, samahan mo na ako. Dadalhin kita sa kwarto. Pasensya na, sister. Wala nang bakanting kwarto sa bahay, kaya mapipilitan kitang tumuloy sa storage room. Basta't hindi ka tatanggi. Agad kong papalayasin ang mga magulang ko na ihagis ka pabalik sa probinsya. Ayos, swak na swak sa akin. Swak na swak sa akin. Na hindi nagsasalita, hindi nagrereklamo. Lenwe, tingnan natin kung gaano ka katagal magpapanggap. Maganda rin ang temperatura. Ang kahalumigmigan ay talagang angkop. Talagang isang napiling lugar para sa pagtatanim ng mga halamang gamot. Ang kasanayan sa pagtatanim ng mga halamang gamot sa nakaraang buhay, ay ngayon ay muling mababawi. Sayang at wala siksiyaw mo para tumulong. Kahapon, nakita ko yung batang iyon. Bayani, talagang nakakatawang ngumiti. Siyaw mo, halika at tingnan mo. Ang batch na ito ng mga halamang gamot ay malapit nang maipadala sa harapan. Guro, talagang napakahusay mo. Kaya mong magpalago ng ganitong mahalagang gamot sa napakahirap na kondisyon. Talagang nalutas mo ang malaking problema sa harapan. Bakit ang pagkain mo? Ay maasim. Ate, ito ang pagkain na mainat na inihanda para sa iyo. Kumain ka na. Dahil ito ay mainat na inihanda. Bakit ito ay maasim ay nako? Hindi ba't ako nag-aalala na hindi sanay ang ate sa pagkain dito sa probinsya? Kaya't sinadya kong ipasira ito. Lanan. Para lang sa iyong mga maruruming iniisip. Talaga namang sinasayang mo ang pagkain. Alam mo ba na sa panahon ng digmaan, ang isang bahagi ng pagkain ito ay makakapagligtas ng maraming sugatang tao. Kung talagang pinahahalagahan mo, ate, kainin mo na lang lahat. Huwag na huwag mag-aksaya. Talagang nakababahala ang ugali ng pamilya yung ngayon. Mukhang kailangan talagang disiplinahin ang mga batang ito. Talagang hindi dapat sayangin.
Gogo. Ikaw ang kumain nito. Hey, anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Sandali lang. Mama at Papa. Nasaktan ka ba niya? Mom and Dad. Nandito ako para dalhan ng pagkain ng kapatid na babae. Sabi niya, hindi masarap. Kung ayaw niyang kumain, ayos lang. Pero pinipilit pa akong kumain. Ikaw, pinagsikapan ng kusina ang pagkain, ayaw mo pa. Tumingin ka nga sa sarili mo, bagay ka ba? Bastos ka, parang isang ligaw na tao. Kung masaktan mo si Yao kahit isang hibla ng buhok, kaya mo bang bayaran? Makinig ka sa akin mabuti sa natitirang buhay mo. 3 beses na kaming pinagsasamantalahan ni Yao. Inuutusan kita na magpaliwanag at humingi ng tawad kay Yao. Lahat ba tayo ay walang ilong? Hindi ba alam na sumuka na ang pagkain na ito? Kung ayaw mong kumain, okay lang sa akin. Bakit mo ako inaakusahan ng ganito? Isa lang namang kanin yon. Kung sumuka na, itapon na. Bakit ka pa magpapalaki ng issue tungkol dyan? Paano niyo magawang hayaan siyang masira ang pagkain? Bakit naging ganito na? Isang baul lang naman. Hindi kami kayang mag-aksaya sa pamilyang Yu. Ang unang aral ng Konfusyanismo ay magtrabaho ng mabuti para sa pamilya. Maging matipid upang mapanatili ang kabutihan. Parang nakalimutan niyo na ito. Naglalakas loob ang isang katulong na turuan ako. Tingnan natin kung hindi kita papaluin ngayon. Tumigil ka. Sige, umupo ka, Jinyato. Ito ang pamangkin ng kuya, si Taedan. Tay, bakit ka pabor sa kanya? Isa siyang anak na babae, Denny. Nagtuturo na sa tatay. Nag-aksaya ka ng pagkain at may dahilan ka pa. Talagang kamukha ng tiyahin itong batang ito. Bata, ikaw ba si Yosheng? Hindi ka lang kamukha ng tiyahin ko. Kundi pareho rin kayo ng estilo sa mga gawain. Mukhang tama ang iniisip ko. Matagal na kitang hinahanap. Lolo, huwag mong hayaan siyang lokohin ka. Lahat siya ay nagpapanggap lang. Sa totoo lang, siya ay isang malas na tao, tumigil ka na. Tingnan mo ang suot mong magara. Hindi ka marunong umupo ng maayos. Parang walang katulad ko, ang pamilya ko. Ang tatay ko, si Yusheng, ay isang probinsyanang babae. Hindi marunong sumunod sa mga alituntunin. Dapat mo siyang turuan ng mabuti. Tingnan mo. Hindi tulad niyaw namin. Ikaw ang dapat turuan. Mula pagkabata, tinuruan kita ng mga aral ng angkan. Pero ikaw, nakalimutan mo na lahat. Mula ngayon, araw-araw magpiprint ka ng 1 beses. Itinuturo sa akin ng mga aral ng angkan. Hindi. Ikaw. Kopya. Sige, si Zuxon ay itinakda ng aking tiyahin. Siya ay isang kahanga-hangang doktor militar. Nakarating na sa digmaan, nakalaban na ng mga Hapon. Ang kanyang mga sinabi ay tiyak, na walang mali. Lahat kayo ay dapat isaisip ito. Akala ko, kapag nawala, makakalimutan ng mga susunod na henerasyon. Hindi ko inasahan na may mga estudyanteng nakakaalala sa mga aral ng minuno. Nabaliw ka na, ito ay si Lolo. Maaari mo bang kausapin si Lolo ng ganyan? Ang tono mo ay parang kay tita. Ikaw. Ikaw ay. Ay, Lolo. Si Papa ay nagagalit sa'yo. Pinagkasakit mo si Lolo. Kung may mangyari kay Lolo, hindi kita patatawarin. Bilisan mo, tawagin mo ang doktor. Mukhang luma na itong sakit na ito mula pa sa sinapupunan. Anong balak mo? Ito ay espesyal na gamot. Makakatulong ito sa kanyang kondisyon, huwag kang magulo. Isang batang babae mula sa probinsya. Ano ang alam mo sa medisina? Umalis ka dito. Ikaw. Lolo. Kamusta ka na? Mas mabuti na. Imposible na ako yon. Matagal na siyang pumanaw. Bata, ang galing mo talagang maggamot. Sa pamilya ko, ikaw ang pinakamagaling. Sa katapusan ng linggo, may libreng konsultasyon sa Yoshi Hospital. Kailangan mong kumatawan sa pamilya ko. Ipakita mo sa lahat kung anong klaseng tao ang anak ng Yoshi. Isang iniksyon lang, makakapagligtas ka na. Maaari pa akong makapag-ipon ng karanasan. Magaling, sige, pupunta na ako. Hindi niya inaasahang agad siyang nakakuha ng pag-approval ng lolo niya. Kung ganito pa rin, sa huli, mapapalayas na ako sa pamilya ni Yu. Hindi pwedeng palagi na lang akong nauuna sa politika. Sa wakas, may tagapagmana na ang pamilya namin,
Kumontak si Ginoo Lee sa pamilya Gyu. Sabi niya pumayag na ako. Magkakatuluyan na ang mga anak ng dalawang pamilya. Hayaan si Gu Mingcheng na pumunta sa libreng konsultasyon bukas. Makipag-ugnayan kay Yu Sheng para sa kanilang relasyon. Si Ginoong Gu Mingcheng ay isang walang kabuluhang tao. Mukhang hindi siya karapat-dapat kay Miss Yu Sheng. Nakikita mo lang ang panlabas. Hindi mo nakikita ang kanyang puso. Hahaha. Kwento. Ngayon, ipinapakilala ko sa lahat ang aking apo na si Yu Sheng. Huwag mong husgahan siya sa kanyang edad. Pero magaling siya sa medisina. Eksperto sa paggamot ng iba't ibang mahihirap na sakit. Ngayon, siya ang pangunahing doktor sa libreng konsultasyon. Simula na ang libreng konsultasyon. Tiyak na si Kuya Cheng nga siya. Kailan pa naging magaling magyabang si Lolo Yu? Isang taga-probinsya na mang-ukol. Anong sakit ang gusto mong ipatingin? Puno ka ng hangin sa ulo. Paano mo nalaman na hindi si Cheng Je? Hindi na ito magiging maayos. Mas mabuti ang aking fans. Protektado ka niya. Kung may nararamdaman kayong hindi maganda, maaari na kayong magsimula ng konsultasyon. Mukhang napakabata ng batang ito. Maaasahan ba siya kahit na siya ay mula sa probinsya? Ano bang tunay na kakayahan meron siya? Huwag tayong gawing eksperimento. Kung ayaw ng Sai Hospital na magbigay ng konsultasyon, sabihin na lang nila na hindi nila kailangan ang batang ito. Napakabastos naman sa atin. Asawa, nagwawala ka na. Allergic ka sa mani. Mawawalan ka ng buhay kapag kumain ka. Ay. Dr. Lai, pakiusap, tingnan mo ang mga sintomas ko. Ikaw ba yan? Anong nangyari sa'yo? Saan ang hindi komportable? Mayroon siyang matinding allergy. Kaya't maghiwa-hiwalay kayo. Panatilihing may daloy ang hangin. Maghiwa-hiwalay. Buksan ang ilong para magising ang isipan. Pagsusuri na nakabatay sa katawan. Mga opisyal at mga empleyado. Si Inay. Yu ay may mataas na kasanayan sa medisina. Ang bilis naman na nawala ang allergy ko. Maaari kayong magtiwala kay Iray. Yu para sa paggamot, ang galing kaya ba nitong acupuncture ang hika? Siyempre, kailangan kong kumonsulta kay Iray. Yu. Huwag kayong magsisiksikan. Kung susunod-sunod lang, makakakuha rin kayo ng pagkakataon. Bro, okay ka lang ba? Ginagawa ito para maniwala ang lahat kay Iray. Yu, sobrang laki ng pinasok mo dito. Isang baw mula sa nakababatang kapatid. Wala kang alam. Halika, hindi ko alam, hehe. Panahon na para sa inyo. Alam nyo na kung paano gawin, di ba? Alam namin, huwag mag-alala. Sinigurado ni Miss Yu na mapapahamak ang doktor na yon. Maghanap ka ng ibang media. Gusto kong palakihin ang issue. Para wala nang matirang puwang si Yu Sheng. Hindi ba't kailangan itong ayusin ng maayos? Dapat mag-ingat sa tulog. Maaaring subukan ang gamot na ito. Subukan muna ang epekto. Tingnan ang mga sintomas. Susunod. Ang gamot mo ay nakakalason. Asawa, anong nangyari sa'yo? Ikaw na walang silbi, pinatay mo ang asawa ko. Gusto kong ipaghiganti ang buhay mo. Pinatay mo ang asawa ko. Gusto kong ipaghiganti ang buhay mo. Putang ina. Pasensya na. Hindi ako matalino. Siya ang pumatay sa asawa ko. Kailangan mong ipaglaban ako. Ang dugo ang espada ay nananakit at nagbabaligtad ng katotohanan. Ang hitsura ng asawa mo ay puno ng stagnasyon at pamumuo ng dugo. Ang aking reseta ay para sa tamang sakit. Hindi ito magkakamali. Anong ibig mong sabihin? Siyempre, ikaw ang pumatay sa aking asawa. Sinabi ko na, ako ay nagbigay ng makatwirang hatol batay sa aking pagsusuri.
Maliban na lang kung gusto nating itago ang katotohanan. Mukhang nalaman ko na. Tila ayaw niyong umamin. Narinig niyo na ba lahat? Kaya ang ospital ay nagsasakripisyo ng buhay ng tao. Ngayon ay kumakain ng sariling dumi. Malinaw na hindi nila pinapahalagahan ang buhay ng mga tao. Anong sa tingin niyo ang dapat gawin? Wasakin ang kanilang ospital. Wasakin ang kanilang ospital. Wasakin ang kanilang ospital. Wasakin ang kanilang ospital. Anong sa tingin niyo ang dapat gawin? Tayin mo siya, huminto ka na. Ayos lang, tingnan mo, nagdala ka ng malaking gulo. Tingnan natin kung paano ka makakaligtas dito. Lahat tahimik lang. Makinig kayo sa akin. Kakatapos lang bumalik ng kapatid kong babae mula sa probinsya. Nais lang niyang ipakita ang kanyang kakayahan. Dahil dito, nagkaroon ng malaking pagkakamali. Sa ngalan ng pamilya Yu, humihingi ako ng paumanhin sa lahat. Ngayon, may namatay na tao. Hindi kami magpapatawad sa pamilya Yu. Tiisin namin ito ayon sa batas. Magbibigay kami ng paliwanag sa lahat. Hindi siya magtatago. Huliin siya, huliin siya, huliin siya. Lanan. Wala namang masama sa asawa mo, di ba? Dali. Lene, ang magnanakaw ay sumisigaw ng huli. Mayroon akong video surveillance bilang patunay na makakapagpatunay na si Yanjie. Yu ay naipit ng ibang tao. Gumincheng, ikaw ay isang spoiled brat. Huwag kang makialam dito. Bakit? Natatakot ka? Ano bang dapat kong ikatakot? Sundin niyo ang sinasabi ko. Sabi ng Yanjie. Yu, basta't masira ang reputasyon ni Yu Sheng, hindi mawawala ang pera natin. Sige, okay. Huwag kang mag-alala, he. Ako ay profesional. Hahaha, ayos lang. Kayo pala ang may kagagawa nito. Dito, ang magnanakaw ay sumisigaw. Naglalaruan niyo kami. Ito ay peke. Hindi ko talaga kilala ang dalawang ito. Siguradong si Yu Sheng. Siguradong sinadya ni Yu Sheng na siraan ako. Yu Yao, iniisip ko na ikaw ay mula sa pamilya Yu. Paulit-ulit na nagpapasensya, pero paulit-ulit mong ginagamit ang ganitong kasuklam-suklam na maliit na pakana. Baka sobra na akong maawain sa'yo. Tatay, ate, hindi ko alam kung saan ka nang huhugot ng mga video na ito para siraan ako. Kailangan mong ipaglaban ako. Si Yu Sheng Yang ay sobrang bata. Imposible ang gumawa ng ganitong bagay. Dito, mayroon tayong video bilang ebidensya. Ang video na ito ay nakuha mula sa surveillance room. Tay, huwag kang magpaloko sa kanila, Tay. Sobra na, Yu Yao. Ikaw ay makitid ang isip. Puno ng kasinungalingan. Paano magiging anak ng pamilya Yu ang katulad mo? Ay. Bakit ka ganyan makapagsalita? Sobrang inosente niya. Siguro, na-stress siya dahil kay Yu Sheng. Tumigil ka nga. Mabuti si Yu Sheng. May mataas na asal. Mahusay ang kakayahan. Sa hinaharap, tiyak na siya ang magiging haligi ng pamilya Bei. Tungkol kay Yu Yao. Mas mabuting ibalik na lang siya sa kanyang tunay na mga magulang. Ayaw ni Lolo. Lolo, huwag mo akong paalisin. Tatay, pakiusap, tulungan mo ako. Talagang gusto kong manatili dito. Tatay, nagkamali lang ang anak ko. Ayusin lang natin, okay lang. Parang masyadong matindi kung paalisin mo siya. Haha. Anak, anong tingin mo sa buhay mo? Anak, anong tingin mo sa buhay mo? Pasensya na, Master. Kasalanan ko ito. Ako ang may kasalanan. Pakiusap, huwag niyo akong pabayaan na umalis. Hindi madaling baguhin ang ugali mo. Kailangang parusahan ka. Anumang parusa, handa akong tanggapin. Walang reklamo. Sundan mo na lang ang mga katulong sa bahay sa pagluluto at gawaing bahay. Mag-volunteer sa komunidad. Kailangan mong matutong magpakita ng pangunawa sa iba. Gagawin ko ito. Maghintay ka, estudyante. Hindi pa tapos ang usapan na ito. Malaking tulong si Mincheng ngayon. Tinutulungan ko ang aking kasintahan. Hindi ba't dapat lang ito? Hindi ko kailangan ng tulong. Hindi pa matagumpay ang revolusyon. Magpatuloy sa pagsusumikap. Hahaha. Ay naku, hindi madaling balatan ang yelo na ito ni Kuya Chen. Baka papalitan ko na lang siya sa'yo. Siguradong mainit na mainit siya. Anong alam mo? Ang buhay ay isang beses lang. Siguradong manghuli ko siya. Kuya Chen, nasa top level ka na ng pagiging obsessed sa pag-ibig ha. Huwag ka namang maging sunod-sunuran lang. Sa buhay, hindi mo ako mapapatawad sa pagpapagawa ng gawain ng katulong.
Hindi kita palalampasin. Gusto mo akong paglingkuran? Dapat mong tingnan kung may karapatan ka. Yung tanga na yan ay madudulas dito. Kung hindi mag-iingat, masisira ang mahalagang halamang gamot ng pamilya Yu sa bote. Dahil sa Dabaoshan, hindi ito magtatagal. Maraming lokal na pabrika ang titigil sa operasyon. Naniwala ako na noong nakaraang pagkakataon, nagkaroon din ng hindi kilalang sakit sa Daba Mountain. Hindi, kailangan kong pumunta doon. 8. Maaari ka bang lumapit saglit? Eyaw. Paano mo nagawa to, haha? Ang mga halamang gamot ko para sa paggawa ng alak na gamot ay paulit-ulit na sinubukan ng daan-daang beses. Sa wakas, magtatagumpay na. Ngunit nasira ito ng inyong mga kamay. Sino ba talaga ang gumawa nito? Tay, pasensya na. Kanina lang ay nagwawalis ako dito. Biglang itinulak ako ng ate ko mula sa likod. Hindi ko sinasadyang nahulog pa ang iyong gamot. Ang dapat humingi ng tawad ay siya. Mula nang dumating ka sa aming tahanan, naging magulo ang lahat. Ikaw ay isang salot. Mali ang timpla ng damo sa gamot na ito. Wala kang alam. Hindi lang nasira ang lahat ng pinaghirapan ko dahil sa malas na ito, kahit anong kabubuhan ang sinasabi. Noong kinuha ka namin pabalik, isang malaking pagkakamali. Ngayon, utos ko sa iyo na umalis ka sa amin, pamilya niyo. Constant temperature na 25 degrees. Pagkalipas ng isang buwan, ang gamot na ito ay magiging ito nga yung tamang timbangan. Tatay, huwag kang maniwala sa kanya. Paano naman siya mas nakakaintindi kaysa sayo? Kung isang buwan kang mabibigo, luluwalhatiin ang lahat ng pinaghirapan mo. Kung isang buwan kang mabibigo, lumayas ka sa amin, pamilya niyo. Hindi na kailangang isang buwan pa. Pagkaraan ng 3 araw, aalis na ako. Sumabog ang Dabi Mountain ng isang hindi kilalang sakit. Kailangan kong pumunta para tumulong. Seryoso ang hindi kilalang sakit sa Dabaoshan. Anong magagawa mo roon kundi mamatay? Narinig ko na tungkol sa hindi kilalang sakit. Bobo ka, kusa kang gustong mamatay. Tatay, huwag po kayong ganyan. Ate, may malalim na pangunawa ka. Para sa karangalan ng ating pamilyang Yu. Karangalan, sa kanya lang iyon. Hindi ako nandito para humingi ng inyong pahintulot. Pupunta ako sa Dabaishan. Mabuti na rin na umalis, para hindi magulo sa bahay. Ihanda mo ang pondo, Liguanjia. Kung talagang mamatay siya sa labas, magsasalita ang mga tao. Tatay, seryoso ang sitwasyon sa Dabaishan. Baka hindi siya makapasok doon. Kapag dumating na siya, hindi pa huli na ibigay sa kanya ang pera. Yenan, may punto ka dyan. Ipagbibigay alam ni Ginoo ang utos. Huwag magbibigay ng kahit isang sentimo kay Yusheng. Bakit hindi mo nalang pinapakinggan ang sinasabi ko? Sige po, Ginoo. Maaaring makatulong ang lumang paraan na ito sa matagal ng sakit. Kailangang ihanda ang lahat ng kagamitan bago umalis. Bago ang takdang oras ng paglisan. Natuyo na ang gamot mo. Pwede na itong ilagay sa bag. May oras ka pang magbuo ng putik na bola. Hindi mo ba naiisip kung paano ka pupunta sa Dabi Mountain kung wala kang pera? Huwag kang mag-alala. Matigas ang bibig, bakit hindi mo ako pakiusapan? Baka kung maganda ang mood ko, mabigyan kita ng ilang pera para sa tiket. Ako ang bahala sa lahat ng gasto sa natitirang buhay mo. Lolo, bakit ka nandito? Narinig ko na pupunta ka sa Dabi Mountain para tumulong. Pumunta lang ako para tingnan. Ito ang mga gamot na inihanda mo. Tama, halos tapos na ito ngayon. Bukas ay maaari na kaming umalis. Wala kang inihandang kahit ano. Paano tayo sasabak sa laban? Hindi ko kailangan ng kahit ano. Basta't may panggagamot na emergency, ayos na. Magtiis at magsikap ay maganda. Pero ito lang ang mga gamot na inihanda mo.
Mukhang hindi ito sapat para labanan ang sakit. Sinuri ko ng mabuti ang sakit sa Dabi Mountain. Ang aking gamot ay maaaring alisin ang sakit at palakasin ang katawan. Dapat ito ang tamang solusyon. Parang alam mo ang sinasabi mo. Huwag sanang sa huli, hindi mo na ipagamot ang sakit. At nasira pa ang tatak ng pamilya Yu sa loob ng 1 siglo. Alam mo ba, bigyan mo ako ng reseta para sa sakit na ito. Lolo, ano bang alam ko sa mga reseta? Kung hindi mo alam, matuto ka kay Yusheng. Huwag kang magbitiw ng mga walang kwentang salita. Baka magmukhang bobo ka. Lolo, totoo ang sinasabi ko. Ang sakit na ito sa Division, kahit ang mga pinakamahusay na eksperto sa bansa ay walang magawa. Isang probinsyanong katulad niya, kakayanin ba niya? Bakit hindi? Mahusay ang kakayahan ni Yusheng sa medisina. Mas mahalaga pa ay ang pagkakaroon ng malasakit. Hindi natatakot sa hirap o pagod. Ito ang tunay na diwa ng pamana ng pamilyang Yu. Yusheng, hawakan mo ang card na ito. Hindi na kailangan. Ay, hawakan mo. Ito rin ay bahagi ng kontribusyon ng buong pamilyang Yu. Para sa Dabaoshan. Huwag tumanggi, kunin mo na. Ito ang tanging card ng lolo. Kahit ang tatay ay wala, bakit siya ang may karapatang magpasya sa natitirang buhay niya? Diyosa ng kapalaran. Gusto kong gawing nakamamatay na lason ka. Ginoo, may kailangan ang matandang may-ari. Pakiusap, pumunta kayo roon. Hindi ba umalis na si Tietan? Bakit bumalik siya? Sige, darating na ako. Aking magandang kapatid na babae, huwag mo akong sisihin. Ang lason ay walang kulay at walang lasa. Kahit kaunting halaga nito ay makakamatay. Malapit ka nang mapahiya at masira ang iyong pangalan. Labanan mo ako. Lene. Hoy, Ginoong Yu. Sabi nila pupunta ka sa Dabi Mountain. Interesado ka bang sumama sa akin? Wala. Haha, Kuya Chen. Natawagan ka pa ulit. Yung babaeng gusto ko. Dapat may konting ugali. Ako nga. May tao ba? May tao ba? May hindi malinaw na sakit sa baryo. Tinigil na namin ang trabaho ngayon. Hindi pwedeng pasukin ng mga outsider. Ako ang doktor. Dumarating ako para tumulong sa hindi malinaw na sakit. Ikaw ay doktor. Ang galing, anong pangalan mo? Ang pangalan ko ay Yusheng. Isa akong tradisyong Chinese na manggagamot. May malawak akong karanasan sa hindi malinaw na sakit. Ikaw ang natitirang buhay ko. Umalis ka na, hindi ka welcome dito. Bakit? Nandito ako para tulungan kayo. Mukha kang nagdudulot ng problema sa amin. Nag-post ka sa online para siraan kami. Natakot ang mga doktor na gamutin kami. Nasa bingit ng panganib ang mga pabrika namin. Anong post? Siguradong hindi ako ang nag-post niyan. Talagang nandito ako para tulungan kayo. Ilagay mo na ako sa loob. Hindi pa tapos ang chismis. Lumabas ka, lumabas ka. Kayo'y magpakaseryoso. Bakit ka nandito? Huwag mag-alala, ako na ang bahala. Mga kasama, isipin niyong mabuti. Dahil tinulungan tayo ni Doktor. Bakit naman kayo pinaparatangan? Siguradong may taong sinadyang gumawa nito. Kayo ba ay magkakasama? Paano ko kayo pagkakatiwalaan? Nang dumating ako, nakausap ko na ang kaibigan ko para suriin ang e-address ng post na ito. Sa ibang bansa, isipin niyo ng mabuti. Paano ang isang taong masama ay magiging tanga na siya mismo ang tumalon sa sariling kapahamakan? Alam kong mahirap paniwalaan ng lahat sa ngayon. Pero nakangako ako sa aking buhay na magbubukas ako ng klinika dito na hindi naniningil ng kahit anong bayad. Kung hindi ko mapapagaling ang hindi malinaw na sakit dito, ipapasa ko sa inyo ang responsibilidad. Ano? Halos hindi na makakahinga si Kapitan, ubo na. Dali, dali. Ito ay sanhi ng virus na nagdudulot ng acute myocardial infarction. Naku, ang matandang pinuno. Mahina ang kanyang dugo. Dagdagan pa ng pag-atake ng virus. Ikaw, batang babae. Anong gamot ang hawak mo?
Bakit mo pinapagamit sa matandang pinuno? Ito ay isang reseta ng gamot na ipinasa ng isang siglo. May kakayahang linisin ang dugo at magtanggal ng lason. Tama ito para sa kanyang sakit. Ako ay doktor. Mahigit 30 taon na akong nakakaranas ng ganitong sakit at nagdududa na ako. Ikaw, isang batang babae. Bakit kami dapat maniwala sa'yo? Mahal na pinuno, kung sakaling may mangyaring masama, ikaw na ang bahala dito. Ay, akala ko ay isang patay na unggoy. Akala ko ay isang patay na unggoy. Mataas ang kakayahan ng mga babaeng doktor. Dapat kayong maniwala sa kanya. Ano ang alam mo? Alam mo ang mas marami. Matandang pinuno. Ito ang mga sintomas ng pagkalason. Gusto mo bang patayin ang matandang pinuno? Paano nangyari ito? May humawak ng aking gamot. Talagang may problema ang buhay na ito. Hulihin siya. Sandali, may paraan ako. Kalokohan yan, matandang pinuno. Ngayon talaga, kulang na kulang ang enerhiya. Paano ka mag-e-school sa acupuncture? Ikaw na babae. Walang alam, umalis ka na agad. Ginagamit ko ang acupuncture para sa pagtuturo sa kanya ng lason. Delikado na ang kalagayan ng matandang pinuno. Sa panahon ng krisis, kailangan gumamit ng kakaibang paraan. Kung magpapatuloy pa ito, ikaw ang nagsasama-sama ng kapahamakan. Pinatay mo ang matandang pinuno. Sinasabi ko, bakit ka hindi maganda ang intensyon? Talagang masama ka. Huling babae, arestuhin siya. Pagbayad niya, sandali lang, hinihintay pa. Pinatay mo ang matandang pinuno. Sigurong nagpapaliban lang siya. Huwag mag-alala, huwag mag-alala. Sinabi ng doktor na maghintay tayo. Maghintay tayo ng kaunti pa. Ayos, napagkasunduan na. Ihahatid kita sa tanggapan ng batas. Gising na ang matandang leader. Matandang leader, kumusta ang pakiramdam mo? Pumapasok na ang dugo at enerhiya sa buong katawan. Sino ang nag-iniksyon sa akin? Si Inay. Yu, lahat ng ito ay salamat kay Dr. Yu. Dr. Yu. Ikaw ang nagligtas sa atin kasama ang iyong tropa noong 80 taon na ang nakalilipas. Ang doktor ng buong baryo. Hindi ko inakalang. Sa buhay ko, makikita pa rin kita. Matandang pinuno. Siguro nagkamali ka ng tao. Si Dr. Yu ay nasa 20s pa lang. Paano niya nagawa na mailigtas ang aming baryo noong 80 taon na ang nakalilipas? Itsura ng taong tumulong sa akin. Paano ko makakalimutan? Ikaw ang batang apo ng matandang sekretaryo. Tifa. Hindi ko akalain na maalala mo pa lahat. Ikaw ang malaking tulong ko. Paano ko makakalimutan, pero matagal na ang nakalipas. Parang walang pagbabago sa itsura mo. Mahaba ang usapan kapag nagsimula na. Matandang leader, baka naman nagkasakit ka at nasira ang isip mo. Paano mo naman naisip na ang batang ito ay ang ating tagapagligtas? Sa pagkakataong ito, nakita ko sa balita. Muli na namuo ang nakakatakot na sakit sa Dabi Mountain. Maraming pabrika ang tumigil sa operasyon dahil dito. Nandito ako para tumulong. Yu, muli mong nailigtas ang buong nayon natin. Si Tiger ba yan? Itong maliit na pusa. Kabayo sa bundok. Nga. Tumahimik ka. Walang ingay. Yu, saan ka makakakita ng ganito sa ating baryo? Bakit hindi ka pa nagpapasalamat kay ingay? Yu. Bakit hindi ka pa nagpapasalamat sa doktor? Walang anuman, hindi na kailangan. Talagang ang pagtulong sa tao ay bahagi ng aking tungkulin. Ito ang pinakamahalaga. Kailangan natin. Rektahin ang lahat ng impormasyon ng mga manggagawang may sakit. Ipon-ipunin sila. Huwag nang magkaroon ng karagdagang impeksyon. CJ. Jingoksin ba? Kayo dalawa, bilisan nyo ang pagrehistro ayon sa hinihingi ni Yosheng. Pumunta na at magrehistro, sige na. Salamat kanina. Alam mo ang mission. Estudyante ako sa ika-4 na taon sa Kisik University. Sabi nila may hindi kilalang sakit sa baryo. Kaya bumalik ako para tumulong. Sige, sumama ka na lang sa akin. Hindi lang magkamukha si Gumingcheng at si Xiao Mu sa itsura. Pati na sa pagtutulungan sa trabaho, sobrang magkaintindihan sila. Ito ay isang firefly. Ang buhay ay para sa mga taong gagawin ang malalaking bagay.
Ikaw na ang bahala, magpatuloy ka lang. Gagawin ko ang lahat para liwanagan ang daan sa harap mo. Master, sapat na ba ang liwanag? Alitap-tap. Gagawin mo lang ito buong magdamag. Ang oras ng kalokohan ay dapat gamitin sa mga mahalagang bagay. Pero hindi ba mahalaga rin ang pagsusulat ni Master? Si Master ay isang taong gumagawa ng malalaking bagay. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para liwanagin ang daan ng guro. Kilala mo ba ang isang tao na ang pangalan ay Xiao Mo? Kilala mo ba ang isang tao na ang pangalan ay Xiao Mo? Xiao Mo. Xiao Mo. Sino siya? Huwag mong sabihin. Naghanap ka ng ibang katunggali sa labas. Ako na naman ang nag-isip ng labis. Hindi siya katulad mo na walang anyo. Kahit nabuhay pa si Xiao Mo. Siguro isa na siyang nag-iisang matanda. Halos ganun na nga, kapag natapos na ang huling gamot, gagaling na ako. Salamat, Doktor. Sa pagkakataong ito, kayo ang nagligtas sa buhay ko. Salamat sa'yo. Walang anuman, magpahinga ka ng maayos. Sige po. Salamat, AI. You. Nakatapos ka rin ng huling gamot at gumaling ka na rin. Maraming salamat po, AI. You, nakontrol ang hindi malinaw na sakit sa baryo. Ay, hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Walang anuman, bahagi lang ito ng tungkulin ko. Tingnan niyo itong video. Si Yusheng talaga ang karangalan ng pamilya namin. Noong pumunta si Yusheng sa Dabatian, hindi pa nga kayo pumayag na bigyan siya ng pondo. Lolo, iyan ay para subukan ng ate. Walang ibang ibig sabihin. Yun si Yusheng ay may talento at kakayahan. Ano pa ang kailangan ng pagsusulit? Sa tingin ko, ikaw ang dapat talagang mag-practice. Simula ngayon, bawiin mo lahat ng iyong gold card. Kapag ikaw ay naging kasing galing ni Yusheng, saka mo maibabalik ang card. Bawiin ng mga magulang ko ang card ko. Paano na ako makakabili ng bag? Tingnan mo, nagsalita na ang lolo mo. Ano ang magagawa ko? Mabilis, mag-aral ka na. Kapag umunlad ka na, ibabalik din sa'yo ng lolo mo ang card sa wakas. Habang nandyan siya, huwag kang umasa ng magandang buhay. Kailangan kong alisin siya. Doktor. Parang balak mo nang umalis. Tiyak ka, Iron Boy, gusto kitang hanapin. Matagal ka nang nandito. Sa tingin ko dapat kong tingnan siya. CJ. Sasama ako sa'yo. Ah. Hindi na masakit. Hindi na masakit. Hindi na masakit. Huwag nang pilitin. Iwanan ito sa mas nangangailangan. Maliit na tanga. Kumain ka ng kaunting candy. Noon pa lang maliit na siya. Hindi pa nakakain ng candy, siguro. Ano? Bakit walang nakalagay na monumento? Nakakahiya man sabihin. Maraming sundalong nagsakripisyo. Hindi man lang nila alam ang mga pangalan nila. Ginamit nila ang kanilang buhay para mapanatili ang baryo. Kailangan mong siguraduhin na maalala ng lahat dito.
Maalala nila sila. Tandaan ang gabiang bundok. At Yosheng. Paalisin mo ako, Akyang. Gumincheng, bakit mo dinala ang candy doon? You. Talaga, tumutulong lang ako sa pag-aayos ng mga materyales. Nang hindi sinasadyang makita ang iyong talaarawan. Sa tingin ko, talagang kailangan nating gumawa ng isang bagay para sa kanila. Napakahalaga ng mga sinaunang gamot na naipasa mula sa Dabiang Bundok. Maaari natin itong kolektahin. Mag-apply para sa non-heritage patent. Bumuo ng isa pang base para sa Chinese herbal medicine. Ipagmalaki ang kultura ng tradisyong medisina. Lumikha ng isang katangian ng Debi Mountain. CJ. Naiayos ko na lahat ng datos. Ngayon, maaari na akong mag-apply para sa non-heritage. Doktor, salamat sa iyong pagtulong. Anong nangyari kay Daddy? Tingnan mo ang balita, Fengje. Inilabas na ng CCA ang inyong misteryosong material. Magkakaroon na ng press conference bukas. Inilabas ng Yangs ang aming mga materyales sa negosyo. Ang Yangs Hat Factory ay palaging kalaban ng Lins. Nakuha nila ang aming manuskrito. Mukhang hindi ito pabor sa atin. Nasa lungsod sila. Paano nila nalaman ang manuskrito ng Lins? Kailangan nating tingnan. Maligayang pagdating sa lahat. Sa aming Yangs Traditional Chinese Medicine na conference ng Intangible Cultural Heritage, ang pagkakataong ito ay nakatuon sa mga bihirang sinaunang gamot. Kami, ang Yangs, ay magpapatuloy sa pamana ng Intangible Cultural Heritage na iniwan ng aming mga ninuno. Ipapasa ito. Mabuti. Ngayon ay sisimulan na ang aktibidad. Sandali lang. Si Yang Xian ay may lakas ng loob na sabihin ang mga ninakaw niyang bagay ay sa kanya. Sino ba ako? Akala ko ay yung sa pamilya yun na nasa bukirin. Sinasabi mong nagnakaw ako. Tanong ko sa'yo, ninakaw ko ba sa'yo? Lahat ng mga lumang reseta ay ako ang nag-ayos. Lumabas. Dapat sila ay mga boses ng Buddha. Hahaha. Narinig ng lahat, di ba? Sabi niya na ang mga mahalagang manuskrito na ito ay siya ang sumulat. Siraulo ka. May ebidensya ka. Ate, paano ka nandito? Pasensya na, mga kaibigan. Kakatapos lang dumating ng ate ko mula sa probinsya. Hindi siya marunong sa mga patakaran. Asikasuhin ko na siya. Walang kailangan na makialam sa mga bagay ko. Narinig ko, ito ang probinsyanong mula sa pamilyang Yu. Medyo mainitin ang ulo niya. Siguradong gusto lang makisawsaw sa usapin. Kung hindi mo naman kailangang makialam. Sige, bahala ka. Harapin mo na mag-isa ang media. Shink. Suna. Habang nakasama mo si Yusheng, para makuha ang tiwala niya, ipapaalam niya ang bawat galaw niya. Mag-ingat ka, huwag na huwag mong ipakita ang iyong kahinaan. Huwag kang mag-alala, tiyak na matatapos ko ang misyon. Hindi ko akalain na sa huli ay matatalo ka pa sa akin. Talagang hindi ko inasahan. Sobrang walang hiya mo talaga. Ibinigay mo ang reseta ng gamot sa kalaban ng pamilya Yu. Hindi mahalaga kung sino ang may hawak ng reseta. Para sa akin, ang mahalaga ay mapatumba ka. Hindi ba niyo akalain na nakuha niyo ang manuskrito mula sa akin? Maaari na bang mag-apply para sa Intangible Cultural Heritage? Ang ganitong mga tradisyonal na gamot na ipinasa sa loob ng daang taon, kailangang iakma ng kaunti batay sa kasalukuyang sitwasyon. Gagamitin niyo ba ito? Hahaha. Kami pa, ang tanyag na Yangs Traditional Medicine Factory, ay hindi gagamit. Ikaw, isang simpleng batang babae mula sa probinsya, gagamit.
Ngayon, ipapahayag ko ang unang reseta ng tradisyonal na gamot. Angong Niu Huangwan. Ayos. Gusto kong magtanong sa'yo, tungkol sa rinoceros na nakasulat sa reseta. Alam nating lahat na ang rinoceros ay isang ligaw na kayamanan. Saan mo nakuha ang gamot na ito? Sa amin Yang's Traditional Chinese Medicine Factory. Hindi ba't hindi niyo balak pumatay ng mga ligaw na hayop? Anong sinasabi mo? Hindi kami gagawa ng labag sa batas na bagay. Kaya gusto kong itanong sa'yo, paano mo naisip na gawin ang gamot na ito? Sasabihin ko sa'yo. Kamalig ng rinoceros at kaliskis ng tubig abo. May kakayahang linisin ang puso, palamigin ang dugo, mapawi ang takot, at detoxify. Ayon sa prinsipyo ng pagkakatugma ng enerhiya, kaliskis ng tubig abo at ang kamalig ng rinoceros ay pareho ang katangian at daloy ng enerhiya. Pareho silang maalat at malamig. Magkapareho ang epekto at layunin, kaya pwedeng palitan ang kamalig ng rinoceros ng kaliskis ng tubig abo. Dati na akong nakapanayam ng isang eksperto sa tradisyong medisina. Totoo nga na may ganitong pahayag. Tama, kailangan umunlad ang tradisyonal na medisina. Dapat itong umangkop sa kasalukuyang kakayahan at batas. Medyo parang baboy itong buhay na ito. At ano naman ang masama doon? Paano mo mapapatunayan na ninakaw ko ang iyong lumang reseta? Hindi pa rin umamin. Layang Shan Yuyao, kilalang kilala niyo ba ang taong ito? Yao Shen Yuyao. Tignan ko kung kilala ko ang taong ito. Gumincheng, bakit ka nagdala ng ganitong tao para magdulot ng gulo? Sabihin mo sa akin. Ako ay mula sa Yuyao. Sinusundan ko si Yusheng para nakawin ang kanyang mga manuskrito. Wala akong kasalanan dito. Pinasisigla lang ako ni Yuyao na gawin ito. Pinaparatangan mo ako. Hindi kita kilala. Mayroon akong ebidensya sa pamamagitan ng recording. Kunin mo ang mga manuskrito ni Yusheng at ipadala sa akin. Huwag kang mag-alala basta magawa mo. Gagamutin ko ang lola mo. Pangako niyang gagamutin ang lola ko. Kaya tinulungan ko siya. Pero hindi niya pinapansin ang kalagayan ng lola ko. Hanggang ngayon, nakahiga pa rin ang lola ko sa kama. Yuyao, ninakaw mo ang manuskripto ni Yusheng. At ibinigay mo sa kumpanyang kalaban ng Yu. Taksil ka. Siguro pati si Ginoong Yu ay hindi na makakapatawad sa'yo. Ipinahayag ko na si Yao ay itataboy mula sa pamilya Yu. Hindi natin kayang tanggapin ang ganitong masamang tao sa pamilya Yu. Tatay, hinihiling ko na tulungan mo ako. Ayokong umalis dito. Bata. Bakit ka ganyan? Paano mo nagawa ang ganitong bagay? Hindi ko rin kayang tulungan ka. Yung doktor ay laging may laban sa akin. Natatakot ako kapag dumating siya. Ayaw na ako ng nanay ko. Ayaw kitang iwanan, ikaw at si nanay. Ayaw ko ring iwanan ang bahay na ito. Yung mga paghihirap noong bata pa ako. Ikaw at si nanay ang nag-ampon sa akin. Binilhan niyo ako ng init ng tahanan. Pakiusap, tulungan niyo ako. Pakiusap, tulungan niyo ako. Ayaw ko talagang iwanan ang tatay na ito. Si Yuyao ay likas na pasaway. Mahihirap disiplinahin. Ngayon ay gumawa ng labag sa batas. Hindi ikaw ang itinakwil ng pamilyang Yu. Ikaw ang naghanap nito. Pansamantala kitang itinaboy sa labas ng tahanan, kung sakaling makabalik ka sa tamang landas. Malugod ka pa ring tatanggapin ng pamilyang Yu. Ang natitirang buhay mo ay magiging puno ng sakit. Nakapag-apply na ako para sa'yo. Upang maging kinatawan ng kultura ng Dabi Mountain. Gagawin ko ang lahat para tulungan kang buhayin ang Dabishan. Itaguyod ang kultura ng tradisyonal na medisina. Sumpa ng mga Yu. Dahil sa kanila, bumagsak ang stocks ko. Nawalan ako ng 100 milyon. Ginoong Layang. Maaari kitang tulungan na pabagsakin ang mga Yu. Ikaw na naman noong nakaraan dahil sa sinabi mo. Nadaya ako ng Yusheng. Hindi naman kayo nagtataguyod ng balak laban sa akin, di ba? Ang natitirang buhay ay aking mortal na kaaway. Ang kaaway ng kaaway ay kaibigan.
Kabilang tayo sa iisang panig. Noong nakaraan, ako'y nagkamali. Sa pagkakataong ito, tiyak na walang pagkakamali. May plano ka ba? Ang mga reseta ni Yusheng ay mga lokal na remedyo. Mula sa press conference ngayon, maraming reseta ang wala na sa merkado. Kahit na may mga kapalit. Kung makakagamot ba ito at makakapagligtas ng tao ay kailangan pang patunayan. Lahat ito ay mga bagay na walang batayang siyentipiko. Maghanap ng dalawang eksperto. Hindi ako naniniwala na hindi kita mapapahinto. Si Professor Jia ay nagulat ng tunay na pangalan tungkol sa sinaunang gamot ng Debishan. May nakalalasong sangkap ang tradisyonal na gamot. Ang pagkain nito ay maaaring makasama sa kalusugan. Maaaring magdulot ng panganib sa buhay. Talagang hindi nawawala si Yang Xian. Nakahanap pa siya ng isang ginoong Jia na may higit sa 1 milyong tagasunod. Anong ginagawa mong pagre-report ng tunay? Kami, kakaunti na lang, nasa huling yugto na tayo ng aplikasyon para sa UNESCO World Heritage. Pero dahil sa kanya, ganito ang nangyari. Lahat ay naantala. Ay naku, anong klaseng pag-apply para sa Intangible Cultural Heritage? Ang aming karangalan, ang Use Chinese Medicine, hindi naman kailangan nito. Ngayon, malaki ang pagbagsak ng stock ng Use. Kung magpapatuloy pa ito, magiging problema na. Nandito kayong lahat ha? Bakit ka nandito? Walang tumatanggap sa'yo dito. Lolo, huwag kang masyadong galit. Nandito ako para tumulong sa inyo. Ngayon, ang Lai ay nasa seryosong krisis. Ako lang ang makakatulong sa inyo. Basta't itaboy niyo si Wei Sheng. Maaari kong ibalik ang Lai sa rurok ng tagumpay. Tumahimik ka habang nandito ako. Walang makakalapit kay Lai Sheng. Anong oras na ba? Bakit mo pa siya pinoprotektahan? Wala ka bang takot na mabangkrap ang pamilya Yu? Tatay, hindi pwedeng mabangkrap. Halaga ang mapanatili ang pamilya Yu. Kapag nabangkrap, wala ng pera. Paano na tayo mabubuhay? Makinig ka na lang kay Yawer. Tingnan mo ang itsura ninyong dalawa, mga walang magawa. Bakit matatakot sa pagkabangkarote? Walang problema, maaari tayong magsimula muli. Tingnan natin kung hanggang kailan ka kayang magpakatatag. Hindi mababangkarote ang pamilya Yu. Gagawin ko ang eksperimento sa lugar. Hindi mababangkarote ang mga doktor. Gagawin ko ang pagsusuri ng gamot sa lugar. Anong sinabi mo? Gagawin ko ang pagsusuri ng gamot sa lugar at isasahing papawid ito sa buong mundo. Patunayan sa lahat na walang problema ang sinaunang reseta ng Daba Mountain. Doktor. Ngayon, lahat ng tao sa internet ay sumusuporta kay Professor Jia sa kanyang paninira. Gusto mong magpakamatay ng publiko? Patutunayan ko na ang aking reseta ay kayang tumagal ng 1 siglo ng digmaan. Mas lalong kayang tumagal sa pagsusuri ng milyong-milyong mata. Gusto kong makita kung paano ka mamamatay. Live ang pagsusubok ng gamot sa lugar mismo. Sa Yoshi Traditional Chinese Medicine Hospital. Sa pagkakataong ito, nakataya ang 1 siglo nilang pangalan. Professor Jia, na milyon-milyong followers sa buong net. Laban sa tagapagmana ng African American. May mapapanood kayo dito. Nagsalita na si Professor Jia. Mapanganib ang gamot na ito. Pero itong babae, naniniwala pa ring susubukan ang gamot. Ako ang lalaban kay Professor Jia sa laban na ito. Mga kaibigan, panoorin nyo. Ito ang sinasabi kong luma at tradisyonal na paraan. Lahat ng mga sangkap ay nagmula sa mataas na bundok at makakapal na gubat. Malinis at likas na Dabaoshan. Mahigpit na pagkakaayos ng mga sinaunang formula. Mahalaga ang paggamit ng mga pangunahing sangkap. Ang pangunahing layunin nito ay upang makamit ang balanse ng yin at yang sa katawan. At ang natural na kalusugan ng maayos na daloy ng ki at dugo. Ito ang dahilan kung bakit ang mga sinaunang formula ay nakalampas sa libu-libong taon at patuloy na nagliliwanag sa modernong lipunan upang makuha ang atensyon ng masa. Ang dami mong sinasabi. Ang mahalaga, ang gamot mo ay lason. Hindi makagamot. Ang mahalaga ay makagamot, sandali lang. Eksaktong ganito rin ang sakit ng lola ko. Nais naming subukan ang gamot. Dr. Lai. Alam ko na nagkamali ako dati. Mahihirapan kang maniwala sa akin. Pero pakiusap, tulungan mo naman ang lola ko. Handa akong magbayad ng kahit anong halaga. Tugma ang sakit at gamot. Sigurado ka, ginoong matanda. Ang hindi makabili ng gamot ni AI. Li ay isang sakuna ng tao. May sakit pero walang gamot ay isang sakuna ng kalikasan. Kung talagang nais akong kunin ng langit. Wala akong reklamo. Sa totoo lang, bata pa kami ni Nana. Kami ng aking apo ay magkasama sa hirap at ginhawa. Hindi ko alam kung magkakaroon pa ako ng ilang taon. Kapag lumaki na si Nana ng kaunti, saka na ako. Lola. Dr. Ayu, pakiusap.
Ikaw na lang ang tanging pag-asa namin ngayon. Mag-alala ka, ililigtas ko ang lola mo. Lola, Lola. Kamusta ka na? Ako ito. Diyos ko, ang mga pasyente ay dugo na ang lumalabas sa bibig. Doktor, ikaw ang salarin. Grabe talaga, ha? Para kang walang pakialam sa buhay ng tao. Babaeng manloloko, batang doktor. Hindi mapagkakatiwalaan, isang mamamatay tao. Nasasaktan ng asawa. Hindi nagtitiwala sa pamilya. Tingnan mong mabuti ang tunay na pagkatao nitong babaeng manloloko. Mamamatay tao, mamamatay tao. Tumigil ka. Manang, tumigil ka na. Para sa sariling karangalan. Kailangan mong makagawa ng isang tao. Ikaw ba ay masaya niyan? Hindi ba masakit ang iyong konsensya? Huminahon ka, tinutulak ka niya. Unahin mong iligtas ang tao. Naniniwala ako sa'yo. Anong ginagawa mo? Pansamantalang binago ang plano sa paggamot gamit ang acupuncture. Inamin mo bang nabigo ang iyong reseta? Sino ang nagsabing magpapalit ako ng paraan ng paggamot? Malubha ang kalagayan ng pasyente. Kailangan ng acupuncture upang makatulong sa pagdaloy ng enerhiya sa katawan. Gisingin ang isipan, buksan ang isip. Professor Jia, hindi mo pa nga alam ito. Tama bang tawaging profesor? Mag-isip ka ng mabuti sa natitirang buhay mo. 2 na ang na-inject mo. Pagkatapos ng iniksyon na ito, kung may mangyaring masama sa matanda, ikaw na ang pumatay at nagtakip. Tingnan niyo ang lola. Nagising na siya. Ito ay nagpapatunay na epektibo ang galing ni EA. Su, Lola, Lola. Kumusta ka? Ano ang nararamdaman mo? Parang nawala ang bigat na nakabara sa puso ko sa loob ng maraming taon. Bigla na lang nawala. Napakamaayos. Ilang dekada na ang nakalipas, hindi pa ako nakaramdam ng ganito kasaya. Salamat sa natitirang buhay ko. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Dr. Lee, talagang maraming salamat sa iyo. Nailigtas mo ang buhay ng lola ko. Ang magligtas ng tao ay talagang bahagi ng aking trabaho. Ngunit kailangan pa rin nating magpatuloy sa pag-inom ng gamot. Dapat laging bantayan ang mga sintomas ng lola mo. Sige, gagawin ko. Impossible ito. Sa isang tradisyonal na halamang gamot lang, paano magkakaroon ng ganitong magandang resulta? Tingin ko. Ang pasyente ay may senyales na ng paggaling noon pa. Para kang nakatagpo ng pusa na nahuli sa bitan. Talo si Professor Jia, talo. Nakikipag-ugnayan ka ng ganito, nakakahiya. Hindi ka ba nahiya? Sinasabi ko bang nagsisinungaling ako? Maraming posibilidad ang medisina. Sinasabi ko lang ang aking hula. Nasa loob ito ng pinapayagang saklaw. Nakapagsalita ka na ng kahit ano. Talagang malawak ang saklaw ng iyong mukha. Sa tingin ko, tama si Professor Jia. Huwag kayong maloko. Sikso lang ay isang trader na kumakain sa loob at bumubulong sa labas. Maaari bang pagkatiwalaan ang mga sinasabi niya? May katwiran. Baka may script yan. Nga, baka naman panloloko lang yan. Kayong mga hangal. Gusto niyo bang saktan ng isang tao? Gusto niyo bang mamatay ang pasyente? May pakinabang ba sa inyo ang ginagawa niyo? Kung sakaling may aksidente, ako si Gu Mingcheng. Siguradong babayaran niyo ang lahat ng ito. Maliit na pangarap. Dinala ako ni Xiaoming pauwi. Pagod na pagod ako. Okay. Sasama na kita ngayon. Susheng, saan ka na naman pupunta? Kanina, ang taas ng iyong loob. Bakit ngayon, nag-arting parang si Lindayu? Hindi naman siguro alam mong matatalo ka na. Kaya nag-arting ganyan ka lang. Tumahimik ka. Gu Mingcheng, hindi ka pwedeng makatulong sa mamamatay tao na ito. Hindi ka magiging maganda ang kalabasan. Maganda ang kalabasan. Sa tingin mo lang, karapat-dapat ka pang pag-usapan ang tungkol sa magiging kinabukasan ko.
Kumusta na si Kuya Cheng? Kumusta na ang asawa niya? Sobrang pressure niya nitong mga nakaraang araw. Sa tingin ko, kaya niyang gamutin ang sakit ng lahat ng tao sa mundo. Pero hindi niya magawang gamutin ang sariling sakit ng puso niya. Kanina habang siya ay nakalutang sa malay, palagi siyang sumisigaw ng iikyang. Akyang-akyang. Sino ba? Baka may ibang lalaki pa sa isip ng asawa. Kung hindi mo alam, huwag kang magbula. Tignan mo ang mga transaksyon ni Yang Shan at ni Professor Jia. Kailangan kong makakuha ng ebidensya. Sige, Kuya Cheng. Pero ang galing mo talaga. Kung hindi mo ako pinayagang mag-verify ng maaga, hindi ko malalaman ang kalagayan ni Lola Xu. Hindi magiging maayos ang live stream ng hipag na ito ngayon. Pero, Chenji, paano mo nalaman na ang gamot ng hipag ay tama? Tungkol sa kondisyon ni Xu na Lola, syempre, may nagturo sa akin noon. Xiao Mu, tandaan mo ang reseta na ito. At ang mga kaukulang sintomas. Maaari itong magligtas ng buhay sa tamang pagkakataon. Guro, naalala ko na. Hindi ko ito makakalimutan kahit kailan. Sige, aalis na ako. Guro, yung paraan na tinuro mo. Naalala ko lahat ng mga nailigtas mo. Sa pagkakataong ito, ako na ang mag-aalaga sa'yo. Ninakabahan talaga ako. Matapos ang pagpapababa ng lagnat, Guro. Ang dami kong alalahanin sa'yo. Anong sinabi mo kanina? Sabi ko, warm compress. Tutulungan kitang painitin ang paa mo. Huwag na. May pagkakaiba ang lalaki at babae. Anong klase ng pag-ugali yan? Kami na ay mag-asawa na hindi pa kasal. Walang masama dyan. Maghahanda ako ng ilang materyales para sa negosyo. Ang hirap na dinanas mo, magpahinga ka muna ng maayos. Masasaktan ako para sa'yo. Nagsasabi ka ng biro. Napakahalaga ng mga materyales sa negosyo. Kailangan kong gawin ito ng personal. Hindi ako nagbibiro. Seryoso ako. Sobrang pagod mo. Masakit sa akin yan. Dapat ay natututo ka ng umasa sa akin ngayon. Chenji. Ako. New Delhi. Bakit ka na naman nandito? Kuya Chen, sorry ha. Wala akong nakita. Talagang wala akong nakita. Ako na, alis na ako ngayon. Aalis na ako ngayon. Kuya Chen, may urgent na talaga ako. Pakilabas ka na, sandali lang. Hindi talaga ito ang tamang oras. Magpahinga ka muna ng maayos. Lalabas lang ako saglit. Uy. New Delhi. Sana talaga may malaking bagay ka. Siguradong malaking bagay yan kay Chenje. Tumawag na ang ating tauhan. May ebidensyang nag-ugnay kay Yang Xian at Professor Jia. Nakatago yan sa pribadong club ni Yang. Napakatuso nitong si Yang Xian. Palaging maingat sa paggawa ng mga bagay. Natatakot akong baka sinisira na nila ang mga ebidensya. Kaya hindi natin sila dapat madadapa. Punta tayo sa club. Si Ek. Huwag mong sabihin kay Sheng Sheng ito. Natatakot akong mag-alala siya. Lanan. Mag-relax ka lang. Hahaha. Tingnan mo, mula rito ay may kananaliko. Sa dulo ng ikatlong pasilyo, ay opisina niyang Sir Hahaha. Dito, una tayong makakakita ng gintong panghuli. Hahaha. Ay, kailangan talaga hahaha. Hindi maganda. Ay naku. Natatakot pa si Miss Tsu na hindi ka darating ngayong gabi. Kailangan talagang magsaya si Yanji.
Yung ngayong gabi. Hahaha. Tumingin ka lang dito. Hahaha. Hindi ito lugar na dapat nandito kayo. Umalis na kayo. Oo. CJ. Tara na. Ano ito? Pang-spray laban sa mga lobo. Para sa'yo. Tara na. Chenji, ikaw, ilang tao ang dinala mo? Meron kayong 1 minuto pa. Ha? Nakita ko na. Bakit ka nakatingin? Bakit? Hindi pwede. Si Angie. Ha? Magtatanong ako. Ay, medyo tahimik ka. Ikaw, ito. Oh shit. Hahaha. Pasensya na. Kukuha ko ng tubig para hugasan ka. Huwag mong kamutin ang iyong mga mata. Huwag mong kamutin. Uy, Chenji. Nahanap ko ang likod nila. Paano na-atake si Shenji? Ay naku, Shenji. Baka mas mabuti pang maghanap tayo ng tulong. Sa tingin mo, sa lakas natin. Ano ang halaga ng isang club? Hindi na tayo magtatago. Sabihin mo sa akin kung sino ang nangbuli sa'yo. Agad kitang gagantihan. Sige, subukan mo. Aalis na ako. Umalis na, tara na. Aalis na talaga. Anong ebidensya ang kinuha ni Yusheng? Kayo mga walang silbi. Hindi man lang makapagbantay ng isang babae. Nagkunwari silang mga miyembro ng club. Hindi natin agad napansin. Ano na ang gagawin natin ngayon? Siguradong mag-ulat siya sa atin kapag nakuha ang ebidensya. Kung hindi tayo kikilos, tuloy-tuloy na ito. Hayaan siyang maglaho ng sabay-sabay. Go Focheng. Tawagan mo na ang ambulansya. Halika na, tao. Go Focheng. Kamusta na ang binatang Gujia? Nasa proseso pa ng pagsagip. Alam ko na basta't may kinalaman ka, walang magandang mangyayari. Binatang Gujia, kung sakaling may mangyari talaga. Tapos na ang Yujia. Gusto kong pumasok at tingnan, baka makatulong ako. Kababuyan. Nasa operasyon ito. Anong gulo ang ginagawa mo? At saka, kami sa pamilya Yu. Bagaman ang aming ospital ay nakatuon sa tradisyonal na medisina, pero ang aming kanlurang medisina ay isa sa mga pinakamahusay. Huwag ka nang makialam. Ginoong Director Yu, ang puso ng pasyente ay nasugatan, labis ang pagdurugo, wala sa malay. Napaka-urgent ng sitwasyon ngayon. Natatakot akong hindi ko kayanin ang responsibilidad na ito. Trader. May iba pa bang paraan? Bago binigyan si Gu Xiaoye ng anesthesia, palagi niyang binabanggit ang pangalan ni Miss Yu. Papasukin mo na lang ako. Kung hindi, talagang mapag-iwanan tayo. Si Gu Mincheng ang buhay ng pamilya Gu. Anong nangyari? Kaya mo bang akuin ang responsibilidad? Kaya natin ang responsibilidad. Tatay. Hindi mo na siya dapat palakasin.
Ito ay isang operasyon. Ano nang gagawin kung may mangyari? Mayroon ba kayong magandang solusyon? Lahat kayo ay walang silbi. Pumunta ka na sa natitirang buhay mo. Kung bumagsak ang langit, may lolo na magpapasaya sa'yo. Ikaw pa rin ang pumili. Kung may masamang nangyari sa operasyon, nandyan ang matandang direktor. Papa. Ito. Ju Mingcheng. Hindi kita papayagang magkasakit. Ngayon, si Miss Yu ay may malubhang malabis na pagdurugo sa tiyan. Maaaring huminto ang puso niya anumang oras. Kailangan nating gamitin ang pinakalumang paraan. Pinakasimpleng paraan upang pigilan ang malubhang pagdurugo. Ilagay ang gasa at bendahe sa paligid ng lahat ng nasirang organo. Upang huminto ang pagdurugo, suturing agad hanggat maaari. Kapag ang mga palatandaan ng buhay ay matatag na, magsagawa ng pangalawang operasyon. Sinasabi mo ang tungkol sa pagsisimula ng proseso ng kontrol sa pinsala. Ito, maaaring magdulot ng iba pang komplikasyon pagkatapos ng operasyon sa pasyente. Pumili ng mas magaan sa dalawang pinsala. Ang pinakamahalaga ay ang mabuhay. Tayo na, kumilos. Kumusta? Ngayon ay matatag na ang mga senyales ng buhay. Patuloy pa rin ang operasyon ng doktor. Ay naku, salamat sa Diyos. Sa wakas, walang nangyaring problema. Bata. Paano mo naisip na simulan ang proseso ng kontrol sa pinsala? Nakita mo na bang makipaglaban? Sa larangan ng digmaan, ang mga sundalo ay binabayo ng mga machine gun at mga bala. Nawasak ang kanilang mga katawan. Noong panahong iyon, walang masyadong medikal na pasilidad. Kailangan lang gumamit ng benda. Ipinapasok ang gasa sa mga sugatang nagdurugo upang mapigilan ang pagdurugo. At ang mahalaga ay makaligtas. Tanging ang makaligtas lamang ang nagdadala ng pag-asa. Tama nga ang aking nakita. Ikaw, isang sanay na doktor. Tiyak na gagawa ng pinakamatalinong at pinakamatapang na desisyon sa harap ng buhay at kamatayan. Gumagawa ako ng medisina sa aking paglalakbay. At nakapagpagaling na ako ng marami. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ako natatakot kailanman. Ngunit kanina, sobrang natakot ako. Natatakot ako na baka mawalan ako. Natatakot ako na mawalan ng anak. Anak. Nahulog ka na sa batang iyon. Talaga bang nahulog na ako sa kanya? Guru, huwag umalis. Guru, huwag akong iwan. Anong nangyari kay Gu Minqiao? Gu Minqiao. Gu Mingcheng, nagising ka na. Kamusta ang pakiramdam? Ang saya. Pagtingin ko sa mata mo, nasa tabi mo ako. Gusto mo bang uminom ng tubig? Tutulungan kita na bumangon, ayos lang ba? Sino bang walang hiya na bumangga sa'yo? Agad kong paparusahan sila. Baka, malaki. Ikaw ba ay muling isinilang na si Fahay? Ah, ayan na. Mukhang maganda ang iyong paggaling, ah. Sige, aalis na ako nang walang tigil. Magpatuloy kayo. Hey. Baka gusto mong uminom ng tubig. Salamat. Apelyido mo ay Yu. Sinira mo ako. Kailangan mong agad na linawin ito online. Hindi ako katulad mo na mahilig magkalat ng chismis. Bawat isa sa mga inilabas ko ay matibay na ebidensya. Kung sa tingin mo ay naapi ka. Sige, magreklamo ka sa akin. Bakit ka ganyan ka malupit? Sinira mo ang aking karera. Iyan ay 20 taon ng aking pagsisikap. At ang mga chismis na ginawa mo, hindi ba't sisirain din ang aming pagsisikap? Ang nakakasakit sa iba ay nakakasakit din sa sarili. Ito ay bunga ng iyong sariling kasamaan. Si Anye, Yu ay may malaking puso. Paalam mo na ako. Babaguhin ko na ang sarili ko. Pagtanggap ng suhol, pagpapakalat ng chismis at panginikil sa akademya. Alinman sa mga ito ay isang seryosong kamalian. Sa halip na humingi ka sa akin dito.
Mas maganda pang mag-isip ka na lang ng mga paraan para makabawi. Talagang wala na akong magagawa. Kapag natuklasan nila, hindi na ako makakaahon sa buhay ko. Ibibigay ko sa iyo ang 200,000. Hindi, 500,000. Pwede rin ang 1,000,000. Pakiusap, tulungan mo ako. Hindi kita maililigtas. Umalis ka na agad. Huwag mong istorbohin ang pagtulog ng iba. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi mo pa rin ako mapapatawad. Sige, gusto mong mamatay ako, isama mo na ako sa paglilibing mo. Huwag mo akong gawin ganyan. Shit. Wala ka na bang pakialam sa buhay mo? Hindi ko talaga maaring hayaan na mangyari ito sa ating ate. Hindi na siya dapat makatagpo ng anumang panganib. Jumincheng, oh. Doktor. Si Jia Wade ay pinaghihinalaang sangkot sa pandaraya sa akademya at krimen sa ekonomiya. Sundin mo kami. Doktor. Sobrang ganda dito sa amin. Ako ang tutulong sa iyo ngayon. Nahuli ang maliit na tauhan. Bumagsak ang presyo ng stock ng kumpanya. Kung ganito pa ang mangyayari, mabubulok ako. Hindi pa tapos sige. Yang sa huling yugto, huwag kang sumuko, may paraan akong makakapagpabago sa iyo. Noong una, dahil sa iyong mungkahi. Kaya ako napahamak ng ganito. Sabihin mo. Sinasadya mo ba ito? Hindi ko ginawa. Patawad, Ginoong Yang. Talagang hindi ko inasahan na magiging ganito kahirap si Yusheng. Kailangan talagang mawala si Yusheng nang walang libingan. Ang pinakamahalaga kay Yusheng ay ang Dabao Shan. Basta. Hindi lang ito makakapagpabagsak kay Yusheng, kundi makakatulong din sa iyo na makabuo ng bagong imperyo sa negosyo. 2 ibon sa isang bato. Kailangan kong mabawi ang lahat ng sa akin. Ay naku, anong nangyayari? Matagal na akong nagpapagaling, dapat ay nakabawi na ako. Bakit hanggang ngayon hindi pa ako makalakad? Siguro mabagal ang pag-recover ng buto. Mukhang kailangan pang ayusin ang gamot. Kapatid na Cheng. Dumating ka sa tamang oras, tulungan mo siyang umupo. Pupunta ako para ayusin ang gamot. Ayos lang, huwag mag-alala. Kapatid, alagaan mo siya ng mabuti. Kapatid na Cheng, dahan-dahan lang, dahan-dahan. Walang anuman. Hi. Anong nangyayari kay Cheng? Isang medical na himala. Ikaw ang nagsinungaling na may sakit. Para mapalapit si Tia para alagaan ka. Anak, hindi mo alam ang pinag-uusapan mo. Ito ay isang taktika. At si Cheng ang nakakaalam ng marami. Mag-ingat ka. Huwag mong ipagsabi. Huwag kang mag-alala, tiyak na hindi ito ipagsasabi. Bumalik na si ate. May kailangan akong gawin, alis na ako. Alis na ako, ate. Naku. Ang init. Tito. Ikaw, lumapit ka. Ito. Gumincheng, mukhang magaling ka sa pagpapanggap. Tita, pakinggan mo ako na nagtatanggol. Pakinggan mo ako na nag-eksplika. Sa tingin mo ba, kailangan kong umiikot sa paligid mo araw-araw? Nag-aalala sa iyong sugat. Sa tingin mo ba ay napaka-espesyal mo? Pasensya na. Talaga namang natatakot ako na pagkatapos mong gumaling, hindi mo na ako pinapansin. Ang puso mo ay para lamang sa Dabao Shan. Wala na ako. Sobra na. Marami pa akong mahalagang bagay na dapat gawin. Wala akong oras para makipaglaro sa mga ganitong batang kalokohan. Huwag kang magalit. Sa susunod, saan ka man gustong pumunta, sasama ako, okay ba? Hindi na, ipagpatuloy mo na lang ang pagpapagaling. Aalis na ako. Hey, huwag kang umalis. Huwag mo akong iwan, okay? Pakiusap. Babalik na ako sa division. Nagtagumpay ang negosyo. Pupunta ako para magtayo ng herbal medicine base. Ayos lang iyon. Maaari ba akong sumama sa'yo? Mag-impake na ako, ha? Tutulungan kita.
Nakuha na natin ang ating UNESCO Heritage Status. Maaari itong maging ating tatak. Magtatayo tayo ng base para sa mga halamang gamot at isang museo ng pulang medisina. Ipinapakita nito ang ating kulturang pulang medisina. Susunod, maaari na tayong magsimula. Ang paglalakbay sa kulturang pulang medisina ng Davao Shan. Ang huling pagtitipon na ito ay nagdulot ng pagkaantala sa produksyon ng pabrika. Ngayon, bumagsak na ang pabrika. Nakipag-usap ako sa manager ng pabrika. Saktong-sakto, maaari nating gawing basehan ng produksyon ng mga halamang gamot ang pabrika. Maaari pang magpatuloy ang mga manggagawa sa pagtatrabaho sa basehan. Sa panahong iyon, maaari kong ituro sa lahat kung paano palagin ang mga gamot gamit ang mga tradisyonal na pamamaraan. 3 taon ang siklo. Sa panahong iyon, makakapagpalago tayo ng mga dekalidad na gamot. 3 taon. Napakatagal naman ng 3 taong ito. Ano ang magiging pinagkakakitaan natin? Kami rin ay mga manggagawa mula sa ibang lugar. Kailangan din naming magtaguyod ng pamilya. Mayroon din kaming pula na Museo Medisina. At kita mula sa Bureau ng Agham at Likas na Yaman. Hatsian ng kita. Pero maliit lang ang hati, ilang pera lang. At saka, nasa dulo pa tayo ng dulo. Sino ba ang pupunta dito para magmuseo? Nakakatawa ka talaga. Mas mabuting magtrabaho na lang tayo ng maayos sa pabrika. Uwi na ako para magtrabaho. Aalis na rin ako, huwag kayong umalis. Huwag kayong lahat umalis. Di ba para rin ito sa pagpapatayo? Lolo, anong gagawin natin dito? Susubukan kong makipag-usap sa kanila. Dapat suportahan ang magandang bagay na ito. Dr. Yu, pangalan ko ay Chen Jianping. Anak ako ng direktor ng pabrika. Suportado kita. Ikaw ay napakamakatarungan. At ikaw ang aking idolo. Maaari ba kitang gawing guro? Baka mas mabuting umuwi ka na. Si Inay. Yu ay hindi interesado sa iyo ngayon. At hindi ka rin niya magiging estudyante. Mabilis, umalis ka na. Mukhang mabait ang batang ito. Jianping, sa ngayon ay hindi ko balak magtanggap ng estudyante. Ngunit maaari mong tingnan ang nilalaman ng librong ito. Kung may hindi ka maintindihan, maaari mong itanong sa akin anumang oras. Salamat. Dr. Yu, sobra kitang gusto. Bigla na lang may kalaban na ako. At isang batang hindi pa kumpleto ang paglaki. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano, isa pa rin siyang bata. Ganyan lang siya. Kahit na bata siya, hindi ko pa rin pwedeng basta-basta magtiwala. Gumincheng, Lenam, hindi ka pa ba matutulog? Malamig ang hangin sa kwarto ko. Hindi ito nakabuti sa paghilom ng sugat. Yelal, pero ang kwarto mo ay malaki at mainit. Ngayon, bagong-bago na ang kanayunan. Sa buong China, nakabuo na ng lipunang masagana. Saan ba ito magkakaroon ng hangin? Natatakot ako sa dilim. Hindi ako makatulog mag-isa talaga. Pero matutulog na ako. Sige, matulog ka na. Matulog ka, hindi kita istorbohin. Ito ang tawag na hindi istorbohin. Lanan. Gusto mo bang dagdagan ko ng kaunting kaayusan? Huwag, matulog ka na. Sige, matutulog na ako, aalis na ako, paalam. Kita-kits bukas. Yu, ang swerte naman, may tanong lang ako sa'yo. Anong tanong? Ito tungkol kay Jianping. Ang aga-aga, ang sipag mo talaga. Paano ka nakalabas mula sa kwarto ni Iray? Yu, di ba't ako na ang fiance ni Iray? Yu, hindi ba't pwedeng makalabas mula sa kwarto ni Iray? Yu, haha, fiance. Huwag mong pakinggan ang mga sinasabi niya. Jianping ang dami mong oras. Bakit hindi ka nalang tumulong sa pabrika sa pagtatanim? Mahalaga ang produksyon ng mga pananim sa pabrika ngayon. Dahil sa paglalaro, naantala ang tamang panahon ng pagtatanim. Hindi lang sa pabrika, pati sa mga lupa sa nayon, hindi pa naitanim. Hindi sapat ang tao para dito. Maliban na lang kung ang mga buto ay kusang tumakbo sa lupa. Jianping hindi mo rin pwedeng sabihin yan kapag naisip mo na. Hindi ka naman nagtatanim. Pwede bang tumakbo ang binhi sa sarili nitong paraan? Ang binhi ang kusang tumatakbo sa lupa. Magandang ideya yan. Pwede tayong magdisenyo ng isang drone na may otomatikong sistema ng pagmamanman at pagtatanim. Ganyan, maaaring makamit na ang ganap na otomatikong pagtatanim. Ang galing ng ideya. Parang ako lang ang marunong mag-drawing ng kaunti. Sa teknikal na aspeto, hindi ako masyadong marunong. Design ka lang. Iba pang bagay, ako na ang bahala.
Tingnan mo, may kailangan bang ayusin pa? Sa tingin ko, pwedeng lagyan ng impormasyon dito. Tulad nito. Mukhang marami siyang alam. Halika, Iron Boy, umupo ka at ipapakita ko sa'yo. Ito yung interface na sinasabi ko na ginagamit sa control. Isang tao lang ang makakagawa ng otomatikong pagtatanim sa buong nayon. Malaki ang nabawas sa manpower. At pinapayagan ko pa siyang subaybayan ang data ng real time. At ayusin ang dami ng tubig batay sa kondisyon ng lupa. At nagdagdag din ako ng babala sa lagay ng panahon. Ay, napakakahanga-hanga nito. Tulad ng sa telebisyon na ganap na otomatikong pagtatanim. Hehe, na. Malamang na magastos ito. Huwag kayong mag-alala tungkol dito. Sasagutin ko ang lahat. Hindi ko kayo papabayaran ng kahit isang sentimo. Dr. Yu, sa tulong mo sa amin, paano ko kayo mapapasalamatan? Tiwa, anong sinasabi mo? Gusto ko rin talagang makatulong sa inyo. Ayos na, ayos na. Walang 30 minuto, tapos na ang lahat ng pagtatanim. Napakabuti, talagang napakabuti. Talagang kahanga-hanga ang makabagong teknolohiya. Sa isang kisap mata, tapos na ang pagtatanim. Ay, Ginoong Leader. May masamang balita, maraming tao sa entrada ng ngayon. Sinasabi nilang hinahanap kayo. Ang pangalan ay Yang Shan. Yang, talagang hindi ka pa rin nawawala. Nakapag-akyat ka pa dito. Mukhang hindi ka pa sapat na natalo. Ay, huwag magkamali ng akala. Hindi ako nandito para magulo. Nandito ako para makipag-usap kay Yosheng tungkol sa kooperasyon. Nagpa siya akong mamuhunan sa pulang turismo ng Debishan. Siyang ay laging hindi bumangon ng walang kita. Ganito kalaki ang halaga ng pampublikong pamumuhunan. Siguradong may iba siyang layunin. Alam kong mahirap para sa'yo na maunawaan ako sa ngayon. Ngunit talagang nagbago na ako. Nagpa siya akong maglingkod sa mga layuning pangkawang gawa. Gumawa ng mga makabuluhang bagay. Ate, kahit na may mga pagkakamali tayong nagawa noon, dapat naman tayong bigyan ng pagkakataong magbago, di ba? Pasensya na. Ngayon, wala akong balak makipagtulungan kay Ginoong Yang. Tungkol sa pagtatayo ng Dabaoshan. Ako at si Gu Yicheng lang ang sapat. Mas maganda kung umuwi na kayo. Sobrang bossy mo, ate. Hindi man lang tinanong ang opinyon ng lahat, at basta na lang nagdesisyon. Nandito si kuya, siya ang bahala, tingnan mo. Ako ay susunod sa lahat ng plano ni Ere. Yu, dahil ayaw niyang makipagtulungan sa inyo. Kaya umuwi na kayo. Hindi ako sang-ayon. Tay. Direk Cheng, ano ba ang ibig mong sabihin? Hindi ba't napag-usapan natin na magtatayo tayo ng isang base para sa mga halamang gamot? Magkakasama ba tayong magtutulungan? Lolo na leader. Ako ang may-ari ng lugar na ito. Ako ang magpapasya. At mas maganda pa ang kondisyon ni General Yang. Siyempre, makikipagtulungan ako kay General Yang. At nagdagdag pa ako ng pagpapalawak. Parang pamilyar yung direktor na to. Palagi kong naaalala kung saan ko siya nakita. Ate, hindi ka namin mapipigilan. Sige, dalhin mo na ang mga regalo sa mga manggagawa. Salamat, leader, salamat. Ito po ay silk quilt. Mahal na mahalaga ang ganitong bagay. Maganda ang high-end kong tea set. Mahilig talaga akong uminom ng tsaa, haha. Ito, sa tingin ko, hindi sila maganda ang intensyon. Gusto mo bang maghanap ng ilang tao para puwersahang paalisin sila? Hindi pwede, malinaw na may dalang armas sila. Kung pilitin nating paalisin sila, posibleng magreklamo tayo o magrebelde. Mas mag-ingat na lang tayo. Salamat, Ministro. Salamat. Mas maganda pa ang gift box na ito kaysa sa drone na pang-planting ng isda. Pagbabalik mo, magagamit mo na agad. Sobrang generous ni General Yang. Mahal na halaga ng kahon na ito. Sinasabi ng mga manggagawa na tuwid ang usapan ng ate. Huwag kang magalit. Sa totoo lang, marami ka pa ring pinagdaraanan. Hindi ka pababayaan ni Yang. Dito, ikaw ang pinakawalang silbi. Anong amoy yan? Bakit ang baho ng bibig mo? Parang uminom ka ng lumang dumi. Kayo dalawa, naglakas loob kayong makipag-usap sa akin ng ganyan. Hayaan mong makita kung gaano katagal kayong dalawa ang makakapagpahirap.
Pangulong Chen, ito ang aming disenyo. Balak naming magtayo ng isang resort dito. Magtatayo tayo ng shopping center dito. Upang pasiglahin ang ekonomiya ng nayon. Gusto mo bang burahin ang lahat ng pulang alaala? Nakakalimutan mo ang iyong mga ugat. Nakakalimutan mo ang iyong mga ugat sa natitirang buhay mo. Mga kabataan, huwag masyadong matigas ang ulo. Ang mga pulang alaala ay dapat manatili sa puso. Ang pag-unlad ang tunay na katotohanan. Ang pulang espiritu ang ating pundasyon, ayon sa iyong plano. Lahat ng pulang base ay aalisin. Lalo na ang lupa sa likod ng bundok. Alam niyo ba kung sino? Ang nagpapahinga sa ilalim ng 300 taong gulang na punong iyon. Kung makakalimutan natin ang ugat, kahit gaano pa ito kaganda ang pag-unlad, ito'y magiging tubig na walang pinagmulan. Sang-ayon ako na buwagin. Yung lupa sa likod ng bundok ay ari-arian namin. Ako ang may hawak ng desisyon. Direk Cheng, huwag kang magpapaloko sa kanya. Ito ay usapin ng sarili kong pabrika. Hindi mo na kailangang makialam. Haha, si Direk Cheng talaga ang may malinaw na pag-isip. Pag natapos na ang resort, siguradong kikita ng malaki ang mga taga na yon. Hindi ako sang-ayon. Huwag galawin ang lupa sa likod ng bundok. Ginoong Leader, hindi mo ba nais na magkaroon ng magandang buhay ang mga manggagawa? Ginoong Cheng, ang disenyo namin para sa herbal na base. At ang plano para sa pag-unlad ng pulang turismo ay umaayon sa pag-unlad ng ngayon. At maaari rin nating protektahan ang ating espiritual na pundasyon. Tiyak na makakapagpayaman ito sa lahat. Anong ibinigay mong kondisyon? Hindi ito kasing ganda ng ibinigay ni Ginoong Yang. Uyang, huwag kang mag-alala. Hanggat may hininga pa ako, hindi ko papayagang may gumalaw sa lupa sa likod na bundok. Sang-ayon tayo na mag-demolish. Kailangan nating bayaran. Sang-ayon tayo na mag-demolish. Demolish at magtayo muli. Magkakasama tayong kikita. Bakit pa natin itatabi? Lolo, gusto nating magbago. Ayaw na nating maghirap, mag-demolish na tayo. Kayo ay sobrang nakikipag-ayos. Ang matandang leader ay naglaan ng buong buhay para sa mga mamamayan. Kung hindi man lang kayo magpasalamat sa kanya, ayos lang. Pero nagrereklamo pa kayo sa kanya. Talaga bang wala kayong konsensya? Nais ng matandang leader na makamit ang magandang buhay. Bakit parang nakikipag-ayos kayo? Pero ikaw, matanda ka na. Huwag ka nang makialam pa sa mga bagay-bagay. Matandang leader. Narinig ko na may balak na magtayo ng resort sa baryo. May malaking subsidyo. Totoo ba yon? Nakakita rin ako ng maraming tao na tumanggap ng mga regalo. Sino mang handang ipasa ang kanilang mga lupain sa amin. Para sa pagtatayo ng resort, bibigyan namin sila ng isang beses na kabayaran na 500,000. 500,000, hindi ko pa kailanman nakita ang ganitong kalaking pera. Handa ako, handa ako. Handa rin ako. Sige. Kung gusto nilang ipasa ang sakahan sa amin, pwede nilang ibigay lahat sa akin. Dagdag pa ang iyong pabrika. Magbibigay pa ako sa inyo ng dagdag na 100,000 para mapabuti ang buhay ng mga taga na yon. Sakahan sa Yangshan ay buhay ng mga taga na yon. Sa ganitong paraan, masisira ang nayon. Napakahirap magtanim buong taon. Pero hindi ka naman kikita ng malaki. Ang pagtatayo ng Muma Village ay madali at kumikita. Xiao Shan, hindi ka ba natatakot sa kaparusahan sa ginagawa mo? Xiangshan, sa ginagawa mo. Hindi ka ba natatakot sa kaparusahan? Ang mga kababayan natin, nakatira sila sa malalaking villa sa lungsod. Hindi talaga nila nauunawaan ang hirap na dinaranas ninyo. Ayaw lang talaga nilang makapagpabuti ang lahat. Kayo lang dalawa. Masarap ang buhay. At hindi kami pinapayagang kumita. Paalisin ang 2 taong ito na may masamang puso. Paalisin. Tumigil kayo. Ang doktor ay aming tagapagligtas. Kung wala siya, wala tayo ngayon. Hindi niyo siya dapat tratuhin ng ganito, matandang leader. Wala nang silbi ang sinasabi mo ngayon. Kailangan nating sumunod kay Ginoong Yang at gawin ito ng maayos. Director Cheng, pipirma na tayo ng kontrata. Yushu, tignan natin kung paano ka pipigilan ngayon. Tapos na ang pagpirma ng kontrata. Simula na agad ang trabaho. Ang sama ng isip. Para silang nag-imbita ng mga lobo sa bahay nila. Dahil nakapirma na ang kontrata, kailangan na lang nating limitahan ang pagkalugi habang nagtatrabaho. Magtiwala kayo sa akin. Nakontak na ako kay New Dali. Ipag-ugnayan niya ang koponan ng mga abogado. Hanapin ang mga butas sa kontrata. Kahit kaunting pag-asa lang, hindi ko papayagang magtagumpay sila. Di na rin ako makikialam sa tungkol sa'yo. Pero sa lugar na matagal nang natutulog sa likod bundok, hanggat buhay pa ako,
Hindi ko papayagang maabala kahit sinuman. Mga espiritu, mag-alala ka lang. Huwag ka nang magpaut. Hindi maganda ang nakapaut na mukha. Ako ang iyong Aladdin na lamp. Gusto mong mangarap? Hindi lang ako nakakaramdam ng kaunting hindi ka panatag sa puso ko. Huwag mag-alala, nandito ako. May problema ka ba? Ako ang haharap niyan para sa'yo. Palagi kitang aalagaan at poprotektahan. Hala, Dots, hindi maganda ang kalagayan ni Irey. Siyang Xian ay may dalang maraming tao. Pupunta siya para patagin ang lupa sa likod ng bundok. Ano? Paano siya naglakas loob? Tigil. Tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob na kumilos. Yang Xian, nagwawala ka ba? Ito ay lugar ng pahingahan ng mga martir. Sinasabi mo lang yan, ha? Huwag niyong hadlangan ang aming pagtulong sa pagpapaunlad ng ngayon. Iyaw, binabalaan kita. Magsama ka na ng mga tao mo at umalis ka na. Kung hindi, huwag kang magalit kung hindi ako magiging magalang. Ay, natatakot ako. Kung hindi ako alis, ano ang magagawa mo sa akin? Magpatuloy ka sa trabaho. Tingnan mo kung sino ang may lakas na gumalaw. Maliban na lang kung akyat ka sa ibabaw ng katawan ko. Maliban na lang kung akyat ka sa ibabaw ng katawan ko. Ikaw, matandang tao. Sino bang matatakot sa isang kutsilyo? Dito nakahiga, ang mga mandirigma na nag-alay ng buhay para sa Dabiasyan. Kahit na ilagay ang buhay sa panganib, kailangan silang protektahan. Sige na, huwag kang magbiro, leader. Ang lupain na ito ay bahagi rin ng aming tahanan. Ako ang may karapatan dito. At saka, wala namang mga bayani dito. Wala kang alam. Nakita mo ba ang mga lapida? Bago mamatay ang iyong ama, nagbigay siya ng payo sa'yo, na dapat mong pangalagaan ang lupain na ito. Nakalimutan mo na ba? Anak, matagal ka nang nasa labas. Sana ay bumalik ka pagkatapos kong mamatay. Dapat talaga ay pangalagaan mo ang lupain sa likod ng bundok na ito. Tatay. Tatay. Tama ang sinabi ng aking ama. Ngunit hindi niya sinabi na may mga kahinaan ito. At saka tingnan mo, parang lapida ba ito? Sila Director Cheng ay para pigilan ang pag-unlad. Huwag mong kalimutan, may ilang daang tao pa sa pabrika na naghihintay ng pagkain. Ituloy ang trabaho. Hindi pwede, Dacheng. Maniwala ka sa akin. Talagang inilibing ang mga martyr dito. Dito sa matandang pinuno, isang piraso ng disyerto ito. Talagang maaring paunlarin. Narito ang isang disyerto. Talagang pwedeng paunlarin ang Liangshan. Huwag kang gagalaw. Hindi kita palalampasin. Huwag mong isipin na natatakot ako sa'yo. Sa pagkakataong ito, hindi mo ako matatalo. Simulan na. Anong nangyari? Hindi alam ni Yang Zong kung sino ang nagputol ng hydraulic hose. Hindi na ito gumagana. Maaari bang ayusin ito? Hindi na ito maayos. Kailangan ng palitan ng piyesa. Maghahanap pa tayo ng isang araw. Huwag kayong mag-isip na kaya niyong pigilan ako sa ganitong paraan. Pagkatapos ng araw na ito, gugunawin ko ang lugar na ito, alis tayo. Isang araw na lang. Ano ang gagawin natin? Basta't may pag-asa. Huwag talagang sumuko. Kailangan lang talikuran ang sinabi ni Yang Xian. Kailangan talagang makumbinsi ang manager. Pero palagi akong nakakaramdam na pamilyar siya. Ngunit hindi ko lang maaalala kung sino siya. At Yosheng. Ang galing mo, Jianping. At Yosheng, sisiw ko ang dahilan. Gagawa ako ng paraan para makumbinsi siya. Saan galing ang sipol ni Jianping? Ito ay iniwan sa akin ng aking lolo. Ano ang pangalan ng iyong lolo? Chen Akyang. Akyang. At Yosheng. Ang galing. Buhay pa si Akyang.
Ginoong Direktor, may naisip na akong paraan. Naalala mo pa ba ang lugar ng labanan noon? Naalala ko, pero matagal na yon. Ngayon, hindi na ito madaling kumpirmahin. Naalala ko ang labang iyon. Winasak ng kaaway ang aming base. Sobrang malupit ang sitwasyon. Si Akyang ay nanganganib ang buhay para dalhan kami ng mga halamang gamot. Kung hindi ako nagkakamali, dapat ang address ay nakatago sa isang tula. Buwan ay nakabitin sa mga sanga ng willow. Unang butil, tuming sa silangan 3 hakbang. Anong 3 hakbang? 3 hakbang na sumisira sa mga batong may guhit. Kumanan, pakinggan ang tubig na bumubulong. Nakatago sa ilalim ng bato ang lumang orasan. 3 tunog ng kampana, tumakbo papuntang hilaga. Paano mo nalaman? Maikli ang oras. Magmadali tayo. Ay, Doktor, mag-ingat ka. Dito na siguro iyon. Tama ang direksyon. Hindi ko akalain na nagbago na ang panahon. May mga bahay na pala. Mag-ingat ka, sa likod ko. Matagal nang hindi naaalagaan ito. Naging delikado na ito. Bawat sandali ay may panganib na bumagsak ito. Hindi, maghintay ka rito. Papasok muna ako. Hindi pwede. Sama-sama tayong pumunta. Sinasabi ko na delikado ito. Kung sakaling bumagsak, wala tayong dalawa na makakalabas ng buhay, papasok ako. Huwag, guro. Hindi ka pwedeng umalis. Mamamatay ka sa harap ko. Dapat mong malaman. Ikaw siksiyaw mo, tama ba? Si Akyang ay nagdala ng damo dito mag-isa. Hindi pwedeng masira ang reputasyon. Hindi mo siya pwedeng hayaan na mag-isa sa panganib. Huwag, guro. Guro. Akyang, sumama ka sa akin. Masyadong nagmamadali ang guro. Iligtas ka na, ngunit hindi kita nailigtas. Pati ako ay napatay din. Alam ko na ikaw ay nag-alay para sa akin. Matagal mo na akong nakilala. Di ba, bakit hindi mo ako kinilala? Guro, palagi mo akong itinuring na bata. Itinuring na parang estudyante. Kung sinabi ko sa'yo, siguradong magiging katulad pa rin ng dati. Gusto kong maging isang ganap na lalaki sa puso mo. Isang lalaking kayang makasama ka sa hirap at ginhawa. Ha? Ng Goxi. Hindi. Magtakbo ka na, guro. Huwag, guro. Matanda, natapos na ang araw mo. Huwag mong sabihin hindi kita binigyan ng pagkakataon. Yung lungga ng tigre at lobo. Ikaw, bandido. Umalis ka dito. Agad na dalhin ang matandang ito. Bitawan mo ako. Bitaw. Ako, matandang walang hiya. Huwag ka nang lumaban. Hindi na maibabalik ang natitirang buhay. Malapit na akong tapusin ito. Sino ang nagsabi na hindi na ako makakabalik? Hindi lang ako nakabalik. Nagdala pa ako ng mahalagang ebidensya. Dok, sa wakas ay nakabalik ka na. Nagsakripisyo ka. May mga hadlang sa daan. Ngunit sa wakas ay nakabalik na ako. Narito. Ito ang ebidensya ng mga mandirigma na lumaban dito. Hindi natin ito dapat kalimutan. Hindi ko rin kayang kalimutan. Ginoong Chen, gusto kong ipakita sa iyo ang isang bagay. Tay, ito ang sipol ng lolo noong mga panahong iyon. Nga. Hindi ko akalain na makikita pa ang kalahati nito. Dai Chengzi, bago pumanaw ang iyong ama, nais niyang ipaalam sa iyo. Huwag kang gagalaw dito.
Dito nakatayo ang mga bayaning nagbuwis ng buhay para sa iyong ama. Ang sipol na ito ang pinakamainam. Napatunay na noong mga panahong iyon si Iray. Yu ay nag-alay ng kanyang buhay. Nailigtas mo ang buhay ng iyong ama. Sa natitirang bahagi ng aking buhay, pasensya na sayo. Patawarin mo ako. Hindi ko dapat pinabayaan ang aking isipan sa mga interes. Alam ko naman na noong panahong iyon, hindi namatay ang iyong ama. Masaya ako kaysa sinuman. Kung namatay siya, talagang pagsisisihan ko ito habang buhay. Hindi ko na ito babaklasin. Masyado kang mapagbaligtad. Kahit na hindi mo gibain ang likod na bundok, yung mga lupain ng mga taga-bukid ay nabenta na sa akin. Nakasulat yan sa kontrata. Tiyak na gigibain natin ito ngayon. Hindi yan sigurado ah. Ayon sa mga regulasyon sa pamamahala ng lupa, walang sinuman o anumang unit ang pwedeng gumamit ng lupa. Para sa mga proyektong pangkomersyo o iba pang hindi pang-agrikultura, Layang Shan, di mo man lang alam ito. Ano bang pinaplano mong itayo, isang mall? Yoshin Gumincheng. Kayong dalawa, ilang beses niyong sinira ang aking mga plano. Hindi ko kayo patatawarin. Sino yan? Kayo ng dalawa ay nasasangkot sa maraming malubhang iligal na krimen. Sumama kayo sa amin. Hindi ako matatalo. Yusheng, hindi ako natatalo. Yuyaw, buong buhay mo, itinuring mong pinakamalaking kaaway ang buhay. Ngunit hindi ka kailanman itinuring ng buhay na kalaban. Yuyaw, kung makakapagkasundo tayo ng maayos. Marahil talagang maswerte ka. Dalhin mo. Napanatili natin ito. Sa hinaharap, sama-sama tayong saksi sa disyerto. Hanapin ang pamilyar na isa.